At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ayan, maliwanag yan, kapatid na Lusano. Ang sabi ni Pablo, yung mga gawa ng laman, hayag yun. Ano yun? Pangangalo niya. Pakikiapid. Kung napapansin nyo, mga kapatid, ang terminong ginagamit ni Pablo, pangangalo niya is a continuing act. Pakikiapid. Di ba yun ay continuing act? Karumihan. Kalibugan. Patuloy yun eh. Pakinggan nyo lang ako, mga kapatid. Yung salitang kalibugan, hindi iniaatang ng Diyos yun kung ikaw ay kontento sa iyong asawa. Kasi, yung gawain ng kalibugan, nangyayari yon sa masyadong, na pati hindi niya asawa, pati lahat na halos ng babae gusto niya. O kung babae naman siya, ganun din naman. Pati hindi niya asawa, gusto niya. Ano po ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi naman ibig sabihin ang mag-asawa ay hindi maliligtas kung nakakagawa sila ng nung tinatawag nating pagtatalik sa laman. Hindi i-define yun ng Biblia na kalibugan. Kasi ang sabi, huwag mong hahangarin ang hindi mo asawa. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Yun ang sabi sa Biblia. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong hahangarin ang hindi mo asawa. Tatanungin ko kayo, mga kapatid, pwede mo bang hangarin yung asawa mo? Kaya nga asawa mo yun eh. Basahin natin ang 7:3 ng unang Korinto, mga kapatid. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ayun. Yung lalaki walang kapangyarihan sa katawan niya, kundi ang asawa. Ang babae gayon din. Walang kapangyarihan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. Kaya ang sabi ng Diyos, ibigay ng lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat, at ng babae, ang ibigay niya sa lalaki ang sa kanya'y nararapat. O ede, sa katawan, sa pagsasama sa laman, hindi naman ipinagbabawal ng Diyos sa mag-asawa yung kanilang pagtatalik o pagsisiping. Pero pagka ang ginagawa na ng tao ay kalibugan na, ibig sabihin, hindi ka na kontento sa iyong asawa. Gusto mo pa may number 2, may number 3, may number 4. Yung gumagawa ng gayong bagay ang wika ay hindi magharian ng Diyos.
So yung kalibugan, hindi iniaatang ng Diyos yun sa mag-asawa. Pagka-asawa mo na may kontento ka, pinapayagan naman ng Diyos yun dahil naiintindihan ng Diyos ang ating mga laman. Siya ang gumawa sa ating laman. Pero pagka naman inaabuso mo na, gaya lang ng pagkain. Kung kumakain ka lang naman at umiinom, kasama na yung nagagalak ka sa kabutihan, wala namang masama ron kapatid. Pero pagka hindi na pagkain at sobra na, katakawan na, gaya nung sinasabi dun sa binasa natin, katakawan. Sa unang Pedro, merong nakasulat dun na kayamuan Basahin natin ng 4:3, kapatid na Luz. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung mapapansin nyo, yung pareho si Pablo at saka si Pedro, ang tinutukoy, continuing act. Patuloy na gawain, kaya masama Ang lumakad ang wika sa kalibugan, masasamang pita, mga paglalasing, iba yung nalasing kaysa sa paglalasing, laging lasing. Ibig sabihin, mga kalayawan, mga kayamuan. Yung pong kayamuan doon, sa English, ay gluttony. Gluttony po. Ang ibig sabihin noon ay katakawan. Sobrang hilig sa pagkain. Basahin natin ang kahulugan ng gluttony sa Griego, Sis Luz. Sa salitang ginamit na potos. Ilagay po natin sa screen. Potos. Yan. From the alternate of G1495, a drinking bout or carousal, banqueting. Yung palang potos o kayamuan, magkasama yung pag-inom at saka pagkain. Kaya lang, pag-inom na drinking bout, ibig sabihin talagang inumang umaatikabo at saka banqueting o lamunan na walang humpay. Para bang piyesta ng Katoliko, na kaing walang katigil-tigil. Pagkagaling sa isang bahay, punta na naman sa kabila, lamon na naman doon. Pagkatapos punta na naman sa kabila, lamon na naman doon. Yun po'y kayamuan na. Pero kung kakain ka lang at iinom, hindi po masama yun. Mabuti nga sa Diyos yun Walang mabuti sa tao. Ang nagsasabi ang Diyos. Hindi naman niya sinabing sa anghel yun. Walang mabuti sa anghel kundi kumain at uminom. Bakit? Hindi naman kumakain at umiinom yung anghel Kaya nga sa tao lang niya sinabi yon. Walang mabuti sa tao kundi ang kumain, uminom, pagalaking sa kabutihan ang kanyang kaluluwa. Ito'y kaloob ng Diyos. So naintindihan mo na ngayon, Sis Luz, yung kahulugan ng kumain, uminom at magalak sa kabutihan. Hindi masama. Mabuti yun ayon sa Diyos na nagkaloob nito sa tao. Opo, awa ng Diyos, naintindihan na po namin na talagang mabuti po yun dahil yun ang kaloob ng Diyos sa tao, na siya'y kumain, uminom, at magalak sa kabutihan. At iba po yun dun sa mga tao na kumakain lang at umiinom, na ang buhay nila'y para igun lang, pagkain, pag-inom, di kasama yung magalak sa kabutihan. Yung pala ang masama. Hanggang nangyayari na nga po sa kanila dahil sila ang buhay nila'y para kumain lang at uminom, mayayamo na nga po sila. Doon na bumabagsak sila sa kayamuan, sa katakawan, kasi wala naman silang ibang plano pa. Kung hindi kumain lang at uminom. Kaya po yun ang masama. Pero yung kumakain ka, umiinom ka dahil necessity yun para makapagpatuloy ka pa sa paggawa mo ng kabutihan na yun ang ikinagagalak ng iyong kaluluwa, hindi po masama yun.
Yun nga po ang magandang buhay na sinasabi ng Diyos, may contentment na kahit na pagkain at pananamit o pag-inom, pagkain, pananamit, inumin, tapos yung mga mabubuting gawa na ang kinagagalakan niya, yun po ay mabuti at yun nga ang kaloob ng Diyos sa tao. Dahil hindi naman magbibigay. Gaya Sis niyang nandiyan ka sa pasalamatan, ano? Nag-umpisa tayo ng alas 6. May mga kapatid, alas 5 pa lang nandiyan na. Opo. Hindi ba mabuti yung kumain at uminom pag break para makatagal hanggang alas 6 uli ng gabi? 12 oras ka dyan. O hindi ba yun yung mabuti na kumain ka, uminom ka, at magalak ka sa kabutihan? Hindi ba yun mabuti? Masama ba yun, kapatid na Luz? Mabuti po yun. Kasi kailangan natin dahil talagang pag hindi tayo kakain, hindi tayo iinom, baka may mga magko-collapse na dyan. Mga lalo na yung mga matatanda na, may mga bata, saka may mga sakit. Totoo po yun, madaling araw pa lang, kahit gabi pa lang po, meron na mga tao dito sa pasalamatan. Dito na sila natutulog, yung mga iba dyan, naglalatag na lang sa bleacher. Dito na sila natutulog pag Biyernes po ng gabi para pagdating ng kinabukasan, Sabado ng madaling araw, marami na po agad tao dito, madilim pa. Narito na po yung mga kapatid. Nakikita ko naman kasi dito no? Dahil dito sa amin, pag madaling araw dyan, dito sa amin paggabi nun, paggabi. Pag madaling araw dyan, paggabi rito. Kaya nakamonitor na ako, nakikita ko yung convention center, wala pang masyadong tao, pero may tao na. Unti-unti, nalalagyan ng mga tao yung mga upuan, at pagka alas 10 na rito sa amin ng gabi, ay alas 8 naman ng umaga dyan, nananalangin na tayo, alas 7. Kaya nakikita ko yung pagdami ng tao dyan sa convention center. Ang ibig ko lang sabihin, may mga kapatid dyan, mahigit pa sa 12 oras ang inilalagi dyan. Paano kang magagalak sa kabutihan? Ang pasalamat ay mabuti. Paano kang magagalak kung lambot ka na at nahihilo ka sa gutom? Magagalak ka ba noon, kapatid na Luz? Mahirap po yung lambot na lambot ka. Paano ka nga magagalak noon? Baka mag-collapse ka nga, mawalan ka ng malay. Hindi po makakapagpagalak. Hindi ka magagawa na maging magalak ka sa ganong tiyempo na nang lalambot ang tuhod mo, nahihilo ka, umiikot ang paningin mo dahil sa gutom. Hindi ka po magiging masaya noon o magagalak. Dahil ang gusto mo noon, humiga. Dahil pagka ikaw ay gutom na, parang bumabagsak ka na, ang sumusunod doon, parang inaantok ka. Dahil gutom ka, hindi ka umiinom, hindi ka kumakain. Yun po, antukin ka na, tapos parang gusto mong mahiga, gusto mong magkulas, gusto mong matulog. Paano nga pong magagawa yung magiging magagalak ka? Gaya nun, kakanta, may sumasayaw. Paano ka makakasabay kung ikaw halos gulapay ka na sa gutom? Kaya kailangan pong kumain at uminom para magawa po yung magalak sa kabutihan. Gaya ng pagpapasalamat. At kung kakain ka lang at iinom ka para makapagpatuloy kang nagagalak sa kabutihan, wala namang masama ron, kapatid na Luz. Totoo po. Halimbawa kasi, magmumula sa kanila ang tinig ng nagsasaya, ang pagpapasalamat, sabi sa hula. Nagagala ka, nagtutuwa ka, nagpapasalamat, pero sa pasalamat talagang kumakain tayo para tayo makatagal sa maghapon, ano? Opo. Ang masama ito, papakita ko sa iyo, kain lang ng kain, inom lang ng inom, hindi naman nagagalak dun sa kabutihan. Kasi hindi ka na makakagawa ng kabutihan pagka ganito na ang kalagayan mo, Sis Luz. Patingin nga po. Puhod nga, di ka na makakaluhod nito Sis Luz. Opo. Totoo po. Paano ka pang makakaluhod niyang ganyang kataba? At grabe, talagang ito po para kumain lang.
Ang lapad, mukhang elepante. Naku po. Ni maligo, hindi mahihirapan ka na pagka ganito kakalaki sa kakakain, Sis Luz. Totoo Ni maligo o lumuhod, manalangin sa Diyos, mahirapan ka na eh. Pagka ganyan ka nakalaki. Totoo po. Buti naman sa iglesia, walang ganyang kalaki, no? Kapatid na Lord. Wala po. Wala naman pong ganyan. Puro pagka merong ganyang kalaki, kain pa ng kain, mabuti, ikulong natin, huwag natin pakainin. Huwag natin pakainin mga 6 na buwan. Pag hindi lumiit yan eh. Alam mo, eto, papabasa ko lang sa'yo ito, ha? Opo. Fish meals. Ayan. Lavish meals. South Koreans produced more than 4 million tons of food waste last year. About 100,000 tons more than the basic food available to North Koreans. The report says vegetables made up most of the waste, followed by fish, meat, grains, and fruit. The government is offering restaurants cash incentives if they cut back on the amount of food thrown away. Part of the problem is cultural. Koreans lay on lavish meals when they are entertaining in tables grown under the weight of different side dishes offered. The same is true in restaurants. But there is no embarrassment that so much food is wasted in the South when people in the North continue to suffer severe food shortages. The government report underlines the vast economic gulf between the two countries, the South, one of the richest nations in the world, and the North, one of the most impoverished. Papakita ko sa iyo itong isa pang ito. 4 na taong bata. Naku po, kawawang bata. Naku po. 4 na taon? Kawawa na. Yan ay resulta ng tinatawag sa Biblia na gluttony, kapatid na Luz. Yung sobrang pagkain, kain ng kain, kain ng kain. Kaya mga kapatid, ay ang matutunan natin, yun lang mabuti. Alin yung mabuti? Ang kumain tayo't uminom at magalak sa kabutihan sa ating mga gawa. Yun ay simpleng pamumuhay. Kumain, uminom, magalak sa kabutihan. Kaya ka pala kakain at iinom para magalak ka sa kabutihan. So, ang pinaka-main purpose mo sa buhay, makagawa ng kabutihan. At yung pagkain at pag-inom, hindi yun ang pangunahin, kundi kumain, uminom, magalak sa kabutihan. Yun ang purpose, yun ang sum, yun ang total. Magalak ka sa kabutihan, magalak ka sa pagsunod sa Diyos, magalak ka sa pagtalima sa utos, matakot ka sa Diyos, kumakain ka at umiinom para makapagpatuloy kang sumusunod sa Diyos. Yun ang sinasabi sa kasulatan, mga kapatid. Ang kayamuan para sa tao, ayon sa Diyos na lumikha sa atin, ay kumain, uminom, magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Siyang kaloob ng Diyos. Ulitin mo yung 3:13 ng Ecclesiastes, kapatid na Luz. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa
siyang kaloob ng Diyos. Yan. Ganyan ang pamumuhay na marapat sa atin, mabuti sa atin. Sabi ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng kabutihan sa ating buhay. At kung meron tayong panahon na titigil tayo titigil tayo sa pagkain at sa pag-inom para lalo tayong makagawa ng mabuti, mas maganda yon, mga kapatid. Merong tinatawag na pansamantalang pagtigil sa pagkain at pag-inom para makagawa pa ng lalong kabutihan. Yun po ang tinatawag sa Bibliang ayuno, mga kapatid. Napakaganda ng pag-aayuno. Kung kayo po ay napapansin nyo, tumataba na kayo, ay mag-ayuno kayo. Tumigil tayo sa pagkain at pag-inom pansamantala para lalo tayong makagawa pa ng kabutihan. Ang pag-aayuno po ay nagdaragdag ng kabanalan at nagdaragdag ng kaarawan sa atin. Pag nag-aayuno tayo, ay natutuwa ang Diyos, pagkatapos ay nagpapahinga po ang sistema ng ating katawan. Nakapagpapagaling ito ng maraming karamdaman, gaya ng alta presyon, o yung high blood pressure, yung nakapaglilinis po ito ng ating bato, atay, nagkakapaglinis ng ating mga ugat, pagka tayo ay nag-aayuno, o kaya ay tumitigil tayo sa pagkain. Gaya nung lagi kong sinasabi, mga kapatid, kung gusto nyo pong maglinis, ay kumain kayo, uminom kayo ng juice, puro juice lang. Puro juice. At lilinisin po niya ng ating katawan. Delikado, mga kapatid, ngayon, kagaya nito, kung kumain ito, sobra na sa dahi. 33,000 calories a day. Nakita mo ba, Sis Luz? Opo, ayun, nakikita po namin yung mga video na ipinapakita. Napakapapangit na po nito. Parang hindi nakatawan ng tao to. Ito po, itong nakahigang ito, napakalaki ng katawan. Nako po. Nako po. Yung ulo nila, hindi naman siya, kasi yung ganun lang talagang size nun, hindi nalalaki ng husto pa. Pero yung katawan, yung tiyan, ano po yun, Brad Eli, nag-e-expand po talaga. Pagkain ka ng kain ng ganyan, ganun kalaki, Yun eh. e-expand. Fats yan eh. Yan ay taba. Prinsipyo ng katawan yun. Yung mga hindi nagagamit na kalorya o enerhiya, ini-store ng katawan as fats. Yung taba, yun ay paniniguro ng katawan para kung dumating yung panahong magugutom ka, mayroon siyang makakain. Alam mo, kapatid na Luz, the body is an adaptable organism. Pagka kumakain ka at hindi naman niya nagagamit, hindi tatapon yun eh. Ire-reserva yun ng katawan bilang fats o taba. Pag hindi ka ngayon kumain at wala kang makain, yung taba mo ang kakainin ng katawan mo, pati yung laman mo, unti-unti kang mamamayat kasi yun ang kakainin. Nasa Biblia yun eh. Gaya ng mga tamad. Yung mga tamad, most probably, nung araw, namamayat yung tamad eh. Kasi, ganito, nung araw kasi, wala naman Jollibee, wala namang McDo. Para makakain ka nun, magigiling ka ng harina para makagawa kang tinapay, magpapagod ka, magpaparikit ka, maggagatong ka, yon. Ang tamad, ang sabi ng Biblia, ay kumakain ng kanyang sariling laman. Ang sabi sa Biblia. Ibig sabihin,
Kaya kinakain niya yung kanyang sariling laman, tamad siyang magluto, tamad siyang maghanda ng pagkain, yung kanyang laman kinakain ng sarili dahil wala siyang intake ng pagkain dahil sa katamaran, kinakain niya yung kanyang sariling laman. Merong ganun talata sa Biblia eh. Si 4:5 ng Ecclesiastes. Inihahalukip-kip ng mangmang ang kanyang mga kamay at kumakain ng kanyang sariling laman. Ayon. Kaya ang Biblia, tama eh. Sa natutuklasan ng medical science, pagka hindi ka kumakain, wala kang intake of food, yung sarili mong laman ang kakainin ng iyong katawan eh. Uunahin muna yung taba. Pagka wala ka ng taba, pati yung laman mo. Kaya dadating araw, butot balat ka. Tinan mo yung mga nagugutom sa Africa, halos butot balat. Kasi, ano ng katawan yun, proseso yun eh. Pag kumain ka ng higit sa kailangan, i-store yun ng katawan bilang taba o fats. Pag hindi ka ngayon kakain, yung fats na yun, ang uunahin niyang kainin, mawawala isa-isa yun. Kaya gagaling ang mga sakit, gagaling ang mga iba-ibang nararamdaman mo pagka ikaw ay nag-aayuno o hindi ka kumakain ng marami o kaya nagde-dieta ka, lalo na kung mag-juice ka lang, juice ng pinya, pakwan, mansanas, mag-juice ka ng, napakaganda nun, yung apple juice, napakaganda po nun, nagpapaliit pa yun ng mga bato sa abdo, yung apple juice. Kung iinom ka lang ng puro apple juice, halimbawa, 1 linggo, nako, yung mga bato sa abdo at bato sa baton, matutunaw pa yun. Pag hindi ka kakain ng kahit ano, marami pong benefits ang pansamantalang paghinto sa pagkain, lalo na sa pagkain ng marami at mga taba, mga kung ano-anong karne. Pag hihinto ka for some time, tinan ninyo yung aking nagawa sa awa ng Diyos. Nung ako'y huminto sa pagkain na 9 na buwan, sabi, tingnan mo naman dyan, ako kapatid, at halos wala akong tiyan. Opo. Umayat na po kayo. Bago ako gumawa niyan, nung ako kasi parang nagkakaroon ng ulcer, laging mahapdi ang tiyan ko. Para mawala yung hapdi ng tiyan ko, kain. Yung mahapdi ang tiyan ko, kain ako. Ayun, tumaba naman ako. Pero nung nakita kong mataba na ako, tinulungan ako ni kapatid na Yuli na mag-dieta. Siya naghahanda ng aking mga iinuming mga juice. 9 na buwan halos hindi ako kumakain ng solido. Awa ng Diyos na wala yung aking napakaraming na-store na taba. Nagawa ko yan, mga kapatid, matanda na ako. Magagawa nyo rin yan, lalo na yung mga matataba. Hindi masama ang kumain at uminom. Lalo na kung ang kasunod magagalak ka sa kabutihan. Pero mabuti rin kung minsan ang tumigil sa pagkain at pag-inom na kung tawagin sa Biblia ay pag-aayuno. Alang-alang sa makasunod tayo sa batas ng Diyos, o kaya kung gusto ninyo na magbawas ng timbang para maging masigla kayo, lalo kayong makagawa ng kalooban ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos pagka ganun ang ating gagawin, mga kapatid. Pakibasa mo nga yung 37:4 ng awit, kapatid na Luz. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ayon, yung pagpapakaligaya sa Panginoon, yung sinasabi ni Solomon na kumain at uminom at magpakaligaya o magalak sa iyong magalak ka sa kabutihan, yun yung pagpapakaligaya sa Panginoon. Na hindi ka na-occupy sa katakawan, hindi ka na-occupy, hindi ka naaabala sa kalasingan, hindi ka naaabala sa pag-iimbot, sa kasakiman, hindi ka nakalugmok sa
puro bagay ng sanlibutan, kundi kumakain ka, sapat sa iyo yung kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa iyong mga gawa, yun ang simpleng buhay ng isang taong natatakot sa Diyos. Sana ganun ang ating maging pamumuhay, mga kapatid. Tandaan nyo, ang Diyos ang may sabi nun, walang maigi sa tao, kundi ang kumain at uminom at pagalakin ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Pagalakin saan? Magalak sa kabutihan sa kanyang mga gawa. Sabi sa 13 ng Ecclesiastes. Yan po ay kaloob ng Diyos sa atin.